was ranting mo. Karon gabi kayo lain-lain choice. Dili ako ang na-assign ng to lead, but ay last minute nga sila TJ sa office. So, walay no choice. Walay no choice. But praise the Lord because He can enable us to do what He wants us to do. Our strength comes from Him alone. Let's all bow down our heads in prayer. Individually, let us commit this time to the Lord. Let's pray for ourselves that God will open our hearts, our minds, so that we'll be in tune with His will as we worship Him tonight. Pray also for our brothers and sisters who are still coming, that may God hasten their steps and bring them safely here. Let's also pray for our brothers and sisters who could not join us physically, but they are joining us through online, to the live stream. Let's pray that God will also minister to them in a special way tonight. Our God and our Heavenly Father, we thank you because you have given us another opportunity to come together as your people, as your children, to worship you. Thank you, Lord, despite our busy schedules this week, you have enabled us, Lord, to have the remaining hours of this day set aside so that we can just sit before your throne of grace to seek your face and to learn more about you through your word. We pray that you will prepare our hearts even as we worship you through our songs. We pray that our songs will be sweet-smelling aroma before you, Lord. That you will just not be pleased with the songs or the lyrics of the songs, but above all, you will be pleased with what's in our hearts, Lord, because that is what you seek. You are seeking worshipers who will worship you in spirit and in truth, and who delight in giving you praise alone, who does not bow down to any other idols, but who delights in worshiping you, our one and only true and living God. So we pray that you just prepare our hearts and our minds and just continue to manifest your presence in our midst tonight. We thank you for the ministering presence of the Holy Spirit, Lord, tonight in our midst. We are assured of that because that is your promise. We trust this to you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. And the psalmist David in Psalm 15 asked this question: Lord, who may dwell in your sanctuary? Who may live in your holy hill? And he answered it. Siya na lang po nag-answer. He whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart and has no slander on his tongue, who does his neighbor no wrong and casts no slur on his fellow men, who despises a vile man but honors those who fear the Lord, who keeps his oath even when it hurts, who lends his money without usury and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. So, grabe ang requirements sa Ginoo, no? Kasi pwede mo paduol sa iyong presensya. If we look at what is happening in the Senate and the congressional hearings, murag layo kayo sa tinuod. He whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from his heart, was no slander. And we are dismayed at what is happening with our leaders in government. But we just trust that God is sovereign and He is still in control, including our own lives. So tonight, before we listen to this word, let's prepare our hearts as we sing these songs. May we ask God to open the eyes of our heart so that we can see Him and we can draw near Him. Let's all stand and join me. If you know the song, please sing aloud. My voice might crack in the middle. So padayon lang yapon.
O Lord, in all your glory, Lord, in all your Shekinah glory. And we pray, Lord, that you continue to mold us, continue to fill us, Lord, with your power and with your presence, Father. And change us, Lord, from our inner beings. That when we leave this place tonight, we are a better person. We have struggles. We struggle with sin on a daily basis. Salamat, Lord, sa imong grasya, sa imong kapasayloan, that you are able to cleanse us and to mold us to become more and more like you from glory to glory. Sure, all of my days
stage of our lives, Lord. Nagkapadayon yapon ka sa pagpamuha. And despite our imperfections and our sins, it's your grace and it's your blood that covers us and makes us righteous. And when we look at your holiness, O Lord, we stand in awe of who you are. And it's your glory that changes us. And it's your grace that transforms us, Lord, so that we'll become more and more like you. When I look into your holiness, when I gaze
praise Him for the things that He has done in our lives. Do not allow this day to end. Naulat na nagpasalamat sa Panginoon sa iyong pag-sustain sa mga tago sa kanato, sa iyong protection, sa iyong pag-provide sa atong mga pangangalanan. Let's thank the Lord. The Lord delights to hear the praises of His people. He loves to hear us call upon His name. Lord, accept the praises of your people. We know that you have heard our songs and you even see what's in our hearts, Lord. We thank you because we can continue to worship a very personal God who loves us and cares for us. Tonight, as we listen to your word, we pray that it should be to remind us of the truths that you have in your word that are really available for all of us. Help your preacher, cover him behind your cross. It's only your words that will be heard and not his words, O Lord. Thank you so much, Lord, because we can worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated. Kasurvive. Ako kaani. May damay may tanan. Si TJ mo sa karoon dito. Yan, apikan sa yan trabaho. Maayong bihi sa atong tanan. Ako kong gi-abi-abi, gi-welcome sa atong simba karoon. Hinaot nga panalanginan kita sa presensya sa Ginoo. Niya atay matunan niya labaw sa tanan malipay gyud ang Ginoo sa atong pagsimba sa iya. Kini atong pagsimba sa Ginoo dili mo na siya kay sa kanta. Dili siya. Kundi paghalad sa atong kaugalingon niya kaniya. Muna ang title sa atong mensahe karon, ikaupat na ning mensahe sa atong series of meditations or messages based on the book of Joshua. Na ako'y pangutana, alam sa ato, tanan, naabay kalahian ang kinabuhi sa Kristohanon o dili Kristohanon? Naaba? So, nag-naagad na? Sa dili pa o sa wala pa i-occupy sa mga Israelitas ang promised land, gusto sa Ginoo nga dili nila iparehas ang ilang kinabuhi sa ubang mga tao. Gusto sa Ginoo nga kanang malahi sila. Gusto sa Ginoo nga dili nila iparehas ang ilang mga kaugalingon sa mga tao nga nagpuyo na dito sa Kanaan. Now, karon para malahi ang mga Israelitas, ang gibuhat sa Ginoo, muna yung gibuhat. Para malahi ito ang mga Israelitas, ang gihimo sa Ginoo, gisugo niya si Joshua nga i-circumcise ang mga Israelitas. No? Muna na tuyo sa una. Pinakauna na tuyo sa Ginoo. Ang circumcision, magsilbing timailhan nga lahi ang mga Israelitas. Nga sila gi-set apart sa Ginoo. Nga sila, dili sila parehas o dili sila maparehas sa mga ubang tao, sa ubang nga mga tribo. Mo man ang ingon ni sugo ni Joshua, no? Ani God sa kang Joshua. At that time, sa Joshua chapter 5 yan nata sa Joshua chapter 5, Verse 2, at that time, the Lord told Joshua, make flint knives and circumcise this second generation of Israelites. So, klaro tayo, ang gisugo sa Ginoo kang Joshua nga, maghimo siya kutsilyo, ginamit ang bato kay flint knives. Flint knives. Kunya iyahang i-circumcise ang mga Israelitas ni atong tumuran niya itong panahon na.
Kung tanaw na to sa journey sa mga Israelitas, nasulti na po na po ni atong niaging simana nga ang mga Israelitas niya na sila nakaabot na sila sa lugar nga gitawag og Gilgal. Ako sila nakatabok kung sa kanina siya? Jordan River. Katong itong istorya nato nga paunsa ka na sila nakatabok, mga kids. Mura sa school ba? Paunsa ka na sila nakatabok sa Jordan River? Unsa to milagro ang gihimo sa Ginoo? Gipahulong sa Ginoo ang agos sa tubig sa Jordan River. Kalimot na mo sa milagro. So, nakatabok sila. Kunya, dinhi na sila sa Gilgal nag-camp. Itong istorya nato, itong miagi nga, para di malimot ang mga Israelitas na itong milagro, ipakuha sila ni Joshua, matag tribo, doon na yung sa katao, mga representative, magkuha o sa kabato. So, 12 stones kay 12 tribes pa ng Israel. Ang tuyo sa Ginoo ato, gipile to ni Joshua katong 12 kabato, aron mag-remind sa ilaha sa milagro nga gihimo sa Ginoo sa ilaha. Kung makita sa ilang mga bata, sa next na generation, unsa man 12 kabato nga gipile. Ilaha dayon nga isulti sa mga bata ang milagro nga gihimo sa Ginoo. Na nakatabok sila, dili pinaagi sila kaugalingon nga palingkamot, kundi pinaagi sa gahom sa Ginoo. So human human sila nakatabok, pag-abot nila sa Gilgal, mula ito nga gisugo sa Ginoo si Joshua. Nga panulion, i-circumcise ang mga Israelitas. So gusto na ko ang tuyo sa Ginoo sa circumcision para malahi. Para different, para malahi ang mga Israelitas. So, di-assume po nila di-assume ni siya nga ang mga dili Israelitas na itong panahon na wala tulit. Sige, assume. So muna ito yun, ang ganong sugo ni God si Joshua nga i-circumcise ang mga Israelitas para mahibaluan nga ang mga Israelitas pinasahig ng mga tao. Sila set apart sa Ginoo para mailhan na sila iya sa Ginoo. Kano pong nagsuon kanang idea na set apart, mahimong different, muna siya ang idea mahitungod sa holiness. Pagkabalaan. Holiness means being different. Set apart. Gilahi. Dili parehas sa uban. Kay sa Biblia, ang pagkabalaan, dili na siya sa itsura. Dili na siya sa forma. Kasagaran nga naman ang itong unahon na basta balaan, gani katong pilit kay hinapay, katong gasutana, katong dago kaayong Biblia, kunya mong istorya nga ng timing kaayong balaan kaayong mo man itong unahon sa balaan. Pero sa Biblia, dili mo na ang gitulo o hitungod sa pagkabalaan. Muna yung sa 1 Peter chapter 1, 15 to 16. Atong basahon, 1 to 3 go. But now, you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. So, po na ko, to be holy means to be different from the world. A holy person is a person whose life is different. Kinabuhi nga dili parehas sa una, na dili pagka-Kristohano. Kinabuhi nga dili parehas sa mga tao nga naa sa imong palibot. Notice, ang ingon diha, you must be holy. So, mandatory. Wa kay option, kay you must be holy. Siguro, maingon mo, di ba ako naman kaya, Pastor? Huwag kinabuhing balaan. Huwag kinabuhing nga dili pareha sa uban.
murag ka imposible mo na. Ha? Pero ang problema gid dinhi mga igsoon kay dili ta ganahan nga malahi sa uban. Dili ta ganahan nga sa ideya nga malahi ta sa uban. Now, ganun dili man ta ganahan nga malahi ta sa uban. Ang unang rason nga nung di ta ganahan nga malahi sa uban kay lisod kong magpalahi-lahi ta. Ingon man ta nga others ta, di ba? Halimbawa kung tansawan ta kay magpalahi-lahi ta o dili na tatagdon, isalikway ta sa atong mga friends, sa atong silingan, sa atong magkaila kay nagpalahi-lahi ta. So, para dili na sa mahitago, musunod na lang ta. Kaya mas sayon man itong musunod, kaysa magpalahi-lahi ka. Ha? So, sunod na lang ta. Kung sige na buhat sa uban, di sa sarili nga ito yung sundon tanan, pero maglikay ta nga malahi ta sa uban. Pero, ang problema diha kay dili na ito masunod ang sugo sa Ginoo nga ingon nga be holy, be different. Ikaduha, dili ta ganahan sa idea nga holiness kay nga naman communicate na siya o kanang mensahe nga holier than thou attitude. Dili ta gusto ba nga ang dating nato mas superior na spiritually kaysa uban. Para sa ito, inimo sa mga Parisiyo sa una. Kaya na naman muna-muna sa mga Parisiyo na sila mas balaan sila kumpara sa ubang mga ordinaryo ng mga tao. Pero ang problema po kay ang tawag sa mga tao sila ay hipokrito. Na dili ta ganahan nga. Dili ta ganahan makadungog nga ingon ta nga hipokrito. So para makalikay ta anak, dili na lang ta magpalahi-lahi. Sabay na lang ta. Kuyog na lang ta sa panon. Now, ikatulong nga rason, kanong di kay taganahan sa idea na tungod sa holiness kay tingali ang atong hunahuna, no? Or nadunggan maghana to, nakita na to, nga kanang magong balaan or pagkabalaan, holiness, mo man ang mga mongha, no? Mga monk pa nga nagpuyo sa monasteryo. Di ba naman ang mga monk? Nagmungha sa ilang sarili, i-disconnect nila ilang sarili gikan sa kalibutan, dili nila i-expose ilang kaugalingon sa kalibutan, di sila maminyo, wala sila kalingawan, wala sila tanaw-tanaw TV, wala yung gadget, wala yung tilo, wala tanan. Para mahimo silang balaan. So kung yun na pumagi para mahimo kang balaan, thank you na lang, at iyaw mo. Magmungha ka para mahimo kang balaan. Or napatingali lang yung rason nga nung di kita ganahan ang pulong na balaan or holiness. Pero kung tanawin pa natin sa Biblia nga dili kita siya may pamaagi sa Ginoo para mahimong balaan ng tao. Dili kita siya may gitudlo sa Biblia. Ay tungod sa pagkinamuhing balaan. So, what does it mean to be different or to be holy? According to the Word of God. Number one, it means that we think differently. In order for us to be different, magsugod na sa atong una-una. Magsugod na sa una-una. We must change our mind first. Ano man, uspod na ito una ang atong una-una. Ano man kaya ang atong behavior, ang atong attitude, resulta na kung unsa ang naa sa atong una-una. Ang atong mga aksyon, ang mga mugawas sa atong baba, gikan na diri. By-product na sa atong
hunahuna. So, if we want our actions to be holy or to be different from the rest, our mind must be holy first. If we want our behavior to be holy, dapat kinisa hunahuna dapat mahimong holy. Kaya lagi, ang tanan na makita sa atong kinabuhi, mga pulo nga mugawa sa atong baba, atong kinaiya, atong batasan, kita sa atong kinabuhi, gikan na diri. Gikan na diri. Nga ang Bible sa Proverbs 23 verse 7, "For as he thinks within himself, so he is." So, uban yung what you think is what you are. So, gikan na tanan yun. So, kung gusto ta nga malahi, if we want to be holy, we want to be different. Sugod na may suon sa atong, for example, tao nga isog kayo, tao nga kanang palaban permi o kinaiya, tao nga dili palupig, mga talata, nangyong na naman na yung kinaiya, nangyong na naman ang iyang mga actions. Tingali ngayon na siya kay mo man ang iyang hunahuna bahin sa iyang kaugalingon. Mo may iyang pagtanaw, panglantaw sa iyang kaugalingon. Now, para mausap na siya kinaiya ka ng batasan, usbo niya ang iyang panghunahuna. Imbis nga, maghunahuna siya o laay, maghunahuna siya mahintungod sa pagpaubos sa kaugalingon, maghunahuna siya mahintungod sa pagpasensya. Kaya kung ingon na ngadagan sa pangunahuna sa usa ka tawo, kana pun ang mugawas, kana pun ang makita. Kaya lagi, what you think is what you are. So it begins with our mind. Giklaro na ang igsoon sa Romans chapter 12 verse 1. Nga para mausab ta ang ato gyud una nga usbon mao ang dagan sa atong hunahuna. Klaro na sa Biblia. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutan. Ingon diha, tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutan. Tugutin ninyo ang Diyos nga mubag-o. Si pagbuhon? Ano sa? Si pagbuhon? Ang huna-huna. So, una yun, bag-uhon ang huna-huna. Kaya ang atong aksyon, ang atong batasan, kinaiya, gikan na diri. Para mahimong balaan or different ang atong aksyon, ang atong batasan, ang atong kinaiya, himuon una nato nga balaan ang atong hunahuna. O mga igsuon ang mga pabag-o sa hunahuna sa tao malalain, kundi ang pulong sa Ginoo. Ganun kinahanglan baguhon kining hunahuna nato, kining hunahuna nato na sudlan kini sa mga kalibutanon nga mga filosofiya. Kay pagkatao na to, dili ba ta diretso sa kalibutan? Unsa man ni kalibutan nga kundi po ang makasasala man ang mga filosofiya, ang mga pagtulunan, dili man iya sa Ginoo ato makita dinhi sa kalibutan. So somehow na-influence kini sa mga bakak sa kalibutan. Kini hunahuna nato ba? Daghan pagitag mga tinuuhan, mga pasa sa ato, mga tradisyon. Ang kanang mga butanga, kinahanglan mapulihan o mga pagtulunan, mga kamatuoran nga iya sa Ginoo. Kana nga mga pagtulunan, mga kamatuoran nga iya sa Ginoo, mubunga, muresulta sa maayo nga paggawi, Diyos nun nga batasan o mga pulong na makapalipay sa Ginoo.
Suos mo na ko, asa na magsugod sa atong nahuna. Na if we want to change, if we want to live a holy life, if we want to be different, it begins in the mind. Klaro ka na sa Romans chapter 12, verse 1. Kaya ang makita sa atong kaugalingon, gikan na diri. Kedua, it means that we live differently. In order for us to be different, we must live differently. Christians should live differently from the world. Dapat ngigsuon kung iyong ng Kristohanon bitaw ta, kung iyong na sumusunod ta ni Kristo or tumutuo ta ni Kristo, dapat dili nato iparehas ang atong kinabuhi sa mga dili Kristohanon. Dapat dili nato sundugon ang mga kalibutanon nga mga binuhatan. Klaro kay na sa atong bersikulo, atong basahon. Gusto na itong nagbasa, 1, 2, 3, 4. Ayaw among pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Klaro kay no? Ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi, mga binuhatan, sa mga tao ni ining kalibutan. Kaingon sa Biblia, gikanta sa gingharian sa kagitgit. Gidala ngadto sa gingharian sa kahayag. Diba? Kung itudlo sa Bible. Ang Biblia nagtudlo po nga itagaan ta sa Ginoo bagong kinabuhi. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Diba? Ibutang ka sa Ginoo sa gingharian sa kahayag. Itagaan ta og bagong kinabuhi. So dapat mahigit ang kinabuhi sa Kristiyan. Kay nabinong mangkaha sa gingharian sa kahayag. Itagaan mangkaha og bagong kinabuhi. So dapat mahigit ang kinabuhi. Dili ko dapat iparehas sa kinabuhi sa mga tao na kalibutan. Concern ang Ginoo nga igsuon sa atong kinabuhi bilang Kristohanon. Concern siya sa imuhang testimony. Concern siya sa imuhang mga paggawi. Sa imong pagdala sa imong kinabuhi bilang Kristohanon. Labi gid atubangan sa mga tao nga dili Kristohanon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1 verse 17. But do not forget, He's also a responsible Father and would let you get by with sloppy living. Kung saan lang sloppy living? Kaya bang kinamulit pakialam ba? Wala ka care. Wala ka bantay. Wala ka amping sa kinabuhi bilang Kristohanon. Dili mo sugot ang Ginoo. Di mo sugot ang Ginoo sa kanang gitawag easy-easy ng Christianity. Wala lang, wala lang ba? Pag kinabuhi ng Kristohanon nga, kung adlaw lang sa tigsimba, mga Kristohanon, pero other days, parehas sa uban. Dili mo sugot ang Ginoo. Kani ang Ginoo gusto niya nga, mag-amping kita kanunay, magmarkan kita kanunay sa atong testimony. Kaya bilo ka kung maguba ang testimony sa Kristohanon, pero lisura na siya ayawon. Yan kayo mga pahimangno ang New Testament may tungod niya na. Kaya bilo ta sa isulti ni Jesus nga, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Saan na lang kung dili ta mag-amping? You are the light of the world. Kung di ka mag-amping, ano sa man ang iyong suga? Madim, maaok, ma-brown out, hindi na ka musika. You are the salt of the earth. Kung di ka mag-amping, mawala ang imuhang pagkaparat, matapaan ka. Kung sa may pulos sa imong pagkinabuhi Kristohanon. Mawala yung pagkaparat, mawala yung pagsika.
Kung sa pulos sa imuhang pagkinabuhi bilang Kristohano. So, una, concern yung Ginoo sa atong pagkinabuhi Kristohano. Di siya gusto na hindi ito magbantay, di ito mag-apit. Now, anong kinahanglan nato bantayan ng atong testimony? Anong kinahanglan na magmatmon sa atong pagkakristohano? Ang obvious na tubaga na kay para hindi masira, no? Para hindi maguba ang atong testimony. Kaya lumanta na mas dali ibutuo ang tao kung ang atong ginestorya, ang atong mensahe makita sa atong kinabuhi, makita sa atong ginestorya. Di ba? Kining atong series, it's about Christian journey or spiritual journey. Di ba? Mga Israelitas, nag-journey sila na gikan sa wilderness payon sa promised land. Sa atong pagsabot na pinagkristohanon, kita nag-journey po, spiritual journey. Sa atong pag-journey, dagang mga tao na naglantaw sa ato. Nasipingan, kabalo sila nga kasimbat at karoon din o mga tao nagkabalo sila. Tanaw sila sa atong pag-journey, tanaw sila sa atong kinabuhi pag-kristohanon. Laot nga, tanaw sila sa atong mga igsuon. Kita nila na nahigid ka, hindi ka pareha sa uban. Kaya makita nila sa inyong pagkinabuhi. Nadiligid ka parehas sa mga tao na dili Kristohanon. May katulad means that we talk differently. In order for us to be different, we must talk differently. Ay mga tao, ating ali, namin na dunggan hindi sa una, mga tao nga maayon kayo mo gamit ang pulong aron dauton ang tao. Gamiton ang pulong aron pasakitan ang usa ka tao. Mag-post og something sa Facebook para himuan o issue ang usa ka tao. Pero di naghanan na nagkita mo. Pero di naghanan na nag-away anak. Hantod karon. Pero kung di kristohanon ang gahiwa na, unang masabtan na nimo, di ba? Hindi mag-kristohanon. Mula sa tanan. Ang lisod, kung kristohanon ang gabuhat, di ba? Big question mark kita siya. Kung kristohanon ang gabuhat. Kaya dapat ang ibang istorya sa kristohanon katong sama, katong maka-encourage, katong maka-inspire. Ang ginapost sa kristohanon dapat katong di ba, maka-bless. So dapat inalala mga igsoon. Ano ba? Kaya gitawag pa sa Ginoong malahi kaysa uban. Pareha sa iyahang pagtawag sa mga Israelitas. Tuyo sa Ginoo nga malahi sila. Dili sila na parehas sa mga tao ni adtong higayuna. So, gusto si Ginoo nga manahit yun kita nga dili kita parehas sa mga tao na dili kristohanon, sa mga tao nga kasunod sa mga kalibutanon ng mga butang. Hinaot nga sa atong pagstorya, sa atong mga ginapost, na makita lahi. Muna pinag-mensahe na ito karon. Kaya gitawag punta sa Ginoo, be holy for I am holy. Sa Ginoo. Be different. Be holy. Now, tako ka na siya nag-challenge sa ato mga igsoon. Kana bitong malahita sa atong mga pulong, ano man? Kaya ingon mo kung di sa James o sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 8, ato rin basahon, mga tutuligo. Apan, wala gayon tao nga makapugong sa iyang dila. Ang dila dautan ug dili mapugnan ug puno sa hilong nga makapatay. Grabe no? Kanang brutal kayo pagka delikado kayo ng dila, delikado kayo ng bakba sa tao. Paggamay-gamay lang,
perti na naghanang relasyon nga nagupa, pinaagi sa atong gila, meaning sa atong mga pulong ba. Wala kayong tao na makatubong sa iyang dila. Ang dila dautan o dili mapugngan o puno sa hilo nga makapatay. Pagpasabot yan, na kung sa ato lang kaugalingon ng kusog o panikamot, di na ito makontrol ang atong baba. Maglisod yun ta. Ang ato yun nga pangayoon, ang gahom, ang tabang sa Ginoo, ang yun nato siya ng Ginoo, tabangin ko nga, i-control na ko ang akong mga pulong, mag-control na ko ang akong mga ginapost. Inubanan sa akong pag-surrender sa akong kaugalingon kanino. Naon, na pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang grasya, mapanalanginan ang mga tao na sa atong palibot. Tinakot nga pinaagi sa atong mga pulong, makita sa uban nga we are different. Ma-realize nila that we are different in the way we talk. We are different sa mga pulong na magawas sa atong mga baba. Sa atong pagkinabuhi. So matag-usa ka na ito mga igsoon, gitawag to be different. Each Christian is called to be different. To be different sa atong panguna-una. To be different sa atong pagkinabuhi, Kristohanon. O to be different sa atong mga ginaistorya. Sa mga pulong na magawas sa atong mga baba. So asa nining tulo, ang medyo nag-struggle ka sa iyong panguna-una, sa iyong pagkinabuhing Kristohanon, sa mga words na magawa sa iyong mga baba. Asa na ang tulo? Ngayon ka, Pastor, wala yun. Praise the Lord. Congrats. So, tagaan ko ka mo o panahon, gamay nga panahon, para maghuna-huna. Kung asa diha sa tulo, or duha mo ka diha sa tulo, nga medyo struggle pa sa imo hantod karon. Una ni mong buhaton, mga ikagpasayo sa Ginoo, ikaduha imo itugyan sa Ginoo, imo kinabuhi. Para sa iyong pagkinabuhi din sa kalibutan bilang Kristohanon nga. Dili ka matakdan ba sa kalibutanon ng mga binuhatan, kalibutanon ng mga inistoryahan, kalibutanon ng mga paggawi. Malahi yun ito ka kayo sa awal. Kaya mo na ituyo sa Ginoo sa imo kinabuhi. To be different, to be set apart for the Lord. So, tagaan ko kang tayo pagpula-ulan yan. Nagtindog ka para sa atong closing prayer. Salamat Ginoo sa imong pulong nga among batian karong gabi. Nagpahinumdum ka namo unsay dapat namo buhaton Ginoo bilang Kristohanon. Kani angkon mo kami Ginoo nga kami nagtuo kang Kristo, nagsunod kang Kristo. O klaro kaayo ang gitudo sa imong pulong Ginoo nga dapat dili gid namo iparehas ang among mga kagalingon sa mga binuhatan, sa mga ginaistorya, sa mga tao Ginoo nga dili Kristohanon.
Dahil kay mga bersikulo sa Biblia nga nagtudlo, nag-remind ka na mo that we should be different because you have called us, O Lord, to be holy. For you are a holy God. Pasaylo ka kami Ginoo kung na ay mga panahon usahay nga imbis nga kami ang magdani, magdala sa uban para diya kanimo kami hinuon ang madala. Imbis nga sila mo'y matakdan namo sa among pagkristohanon, kami mo'y matakdan sa ilahang mga binuhatan, Ginoo. Pasaylo kami, Lord. Tabangi kami nga mahimo jud kami nga panalangin, mahimo kami nga maayong ma-influensya sa uban, Ginoo. Na pinaagi sa among kinabuhi ang uban mapaduol diha kanimo, Ginoo. Lord, pasaylo kami kung napakyas ka namo niining area sa among Christian life. Nasayod ka Ginoo sa among mga kakulangon, sa among mga weaknesses. Lord, pasaylo kami. Pero tabangi kami Ginoo nga as a response sa mensahe nga among nadugan karong gabi. Lord, mag-desire me, Lord, to live a holy life, to be different from the world. Nga di gyud na mo tugutan Ginoo nga ma-influence kami, matakdan kami sa binuhatan ng kalibutan Ginoo. Kay kining kalibutan makasasala Ginoo. Salamat Ginoo kay imo kaming gitawag, imo kaming giluwas para nahimong panalangin sa uban. Niya Ginoo imong mga katawhan karon, nasayod ka sa among mga kakulangon, nasayod ka sa among mga kapakyasan Ginoo. Tabangi kami Lord, himo kami nga panalangin. Mahimo kaming suga, nga kalibutan, mahimo kaming asin Ginoo nga pinaagi sa among kinabuhi, mapadayon nga mawali ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan nga gi-offer ni Jesus sa aton tanan. I-bless kaming tanan Lord, mga tag-usa niya karon dinhi, matag pamilya nga ginarepresentahan. Salamat Ginoo kay nasayod ka sa among mga kahimtang, bisan ka tumula dinhi Ginoo, nasayod ka sa mga rason nga wala sila makaanhi dinhi, ang imong panalangin mana usab kanila Ginoo. Tabangi ang matag usa Ginoo sa among mga desisyon, sa among mga lakaw, mga negosyante, mga estudyante, mga amahan, mga inahan, nagapaningkamot para matagbo ang ikinahanglan sa pamilya Ginoo. Tabangi kami, ibay kami kusog kada adlaw, ayuha ang mga nagmasakit Ginoo hangtod karon, ihatag kanamo ang kaayuhan Ginoo, ang normal nga kondisyon dagan sa among mga lawas Ginoo para makapadayon kami sa among adlaw-adlaw nga buluhaton. Uban ni Ginoo ang mga nagabiyahe, labi ni gyud ang mga naga-drive. Lord, your protection be upon us, O Lord, every time we drive. Ug ang protection Ginoo labaw sa tanan, dili lang sa sakit kundi protection Ginoo kontra sa among kaaway nga si Satanas nga gusto gyud moguba sa among pagkinabuhi Kristohanon. Salamat sa imong saad Ginoo nga di mo kami biyaan, di mo kami pasagdan na sa among pagpadayon sa among spiritual journey. Lord, naagid ka nga mag-uban ka namo hangtod namo maabot ang promised land, ang himaya, ang destinasyon, ang finish line. May mong i-prepare agad ka na mong tanan Ginoo. May you find us, Lord, faithful sa among spiritual journey. O among ma-experience Ginoo ang imong presensya along the way sa among pag-journey. Salamat Ginoo sa imong kapag-ubad ka na. We entrust to you, we commit to you sa among pamauli karon ang imong protection, ang imong presensya, ang imong provision, ang imong protection Ginoo ay among experience. Salamat Lord, kami kang dahil isimba, ipasalamatan ka ang gabi. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the presence, the empowerment of the Holy Spirit be with you all. Gikan karon hangtod sa kahagturan, hangtod mo balik pag-usa ang atong Ginoo sa Kristo. Amen. Bayang gabi sa atong tanan Ginoo, makapanalangin ka. Padayon lang ta sa pag-inampuanay sa usa-usa nga i-sustain ta sa Ginoo kada adlaw.